for you dahil kinaya mo pa rin ako ipagtanggol kahit alam ko na gustong-gusto mo na din magsalita. And actually, sa lahat ho na nandito ngayon na nanonood at nakikinig, pinili ko na lang ho talaga sanang manahimik at lunukin lahat ng mga binabatong salita sa akin ng lahat ng tao. Pero kasi ang mapatunayang nagkaugnayan sina Daniel Padilla at Andrea Brillantes ang nagudyok kay Catherine Bernardo upang makipaghiwalay sa nobyo ng 11 taon. Ito ang sinasabing last straw para kay Catherine. Sinasabi ring mismong si Andrea ang nagkumpisal kay Catherine. Ito ang impormasyong nakalap ng PEP mula sa iba-ibang trusted sources na malapit sa couple na binyansagang Kathniel. Hiwalay na sina Catherine at Daniel noon pang dumalo sila sa ABS-CBN Ball noong September 30, 2023. 2 buwan ding inililihim ng couple ang breakup. Paano naman nangyari ang pag-amin ni Andrea kay Catherine? Bago ang breakup ng Kathniel, ayon sa di kukulanging 4 na sources ng PEP, personal na nagharap sina Catherine at Andrea. Ayon pa rin sa trusted sources, si Andrea ang nag-reach out. Tinawagan daw ni Andrea si Catherine sa telepono at sinabing gusto niyang makausap si Catherine, in person. Pinagbigyan ni Catherine, sabi ng unang source. Madaling araw na at, lasing, daw si Andrea nang magtungo sa office, studio ni Catherine sa Quezon City. Dito na raw isiniwalat ni Andrea ang tungkol sa pagtatagpo nila ni Daniel. Pagpapatuloy ng unang source, nagtagpo ang dalawa sa bahay ni Daniel noong November 2021, kasabay ng pagdiriwang ng kaarawan ng ina ng aktor na si Carla Estrada. Magkatabing properties ang lugar ng mag-inang Daniel at Carla, ngunit magkahiwalay ang kanilang mga bahay, at hindi raw alam ni Carla ang pagtagpo ni na Daniel at Andrea. Noong panahong iyon, si Catherine ay 25, si Daniel ay 26, at si Andrea ay 18. Hindi malinaw hanggang ngayon kung ano ang intensyon ni Andrea nang maglakas loob itong umamin kay Catherine tungkol sa pribadong pagtatagpo nila ni Daniel. Nang magkita sila ni Catherine, pinabasa rin ni Andrea kay Catherine ang palitan nila ni Daniel ng messages sa cellphone. Sa sariling salita ng unang source, pinakita ni Andrea kay Kath lahat ng landian nila ni DJ sa text. Kasama raw sa pinabasa ni Andrea kay Catherine ang mensahe mula kay Daniel na nagsasabing, ayusin mo yan. Sa paliwanag ng unang source, iyon daw ang sagot ni Daniel nang magsumbong si Andrea na may ibang nakaalam sa kanilang ugnayan, ilang araw lamang mula nang magsama sila sa bahay ng aktor. Ang sinasabing ibang nakaalam ay ang nooy boyfriend ni Andrea na si Seth Fedilin. Ayon pa rin sa unang source, nang magkaroon ng ugnayan sina Daniel at Andrea Nobyembre ng 2021, nasa cool-off period sina Andrea at Seth dahil sa away magkasintahan. Natuloy sa breakup ang cool-off na ito nang mahuli raw ni Seth ang palitan ng text messages nina Andrea at Daniel. Sinabi pa ng unang source na, may resibo si Seth, ng palitang ito, kaya hindi raw ito basta mapapaniwala ng kung anong ibang eksplanasyon. Isang beses lamang at hindi na naulit ang tagpuan nina Daniel at Andrea, paglilinaw ng unang source. At iyon din daw ang kabuuan ng inamin ni Andrea kay Catherine. Halos ganito rin ang kwento sa ng pangalawa at pangatlong sources na malapit kina Catherine at Daniel. Nakumpirma naman ito ng pang-apat na source. May dalawang impormasyong pumasok sa PEP, tungkol kina Daniel at Andrea matapos lumabas ng kwentong ito. Sa kabuuan, kinukumpirma ng isang bagong source ang nakalahad na kwento tungkol sa dalawang stars. Liban lang sa isang matimbang na detalye sa timeline. Maliraw ang petsang Nobyembre taong 2021 para sa kanilang pagtatagpo. Ngunit ayaw na ng bagong source ibigay ang sinasabi nitong tamang petsa. Minabuti pa rin ng pep.ph na banggitin ito dahil kung may pag-aalinlangan, dapat masabing mayroong pag-alinlangan. Samantala, naninindigan ang mga naunang pep.ph sources na tama ang petsang Nobyembre taong 2021. Ang isa pang impormasyon ay tungkol sa motibo ni Andrea sa pag-amin kay Catherine. Sinasabi ng bagong source na totoong maganda ang intensyon ni Andrea. Napagpayuhan umano ito ng kanyang spiritual support group na humingi ng patawad sa taong nasaktan niya. Kaya humingi siya ng personal na pagkikita kay Catherine. Dahil sa napag-alaman ni Catherine, nasira ng tuluyan ang relasyong Kathniel. Masakit na masakit daw para kay Catherine ang malamang nagtaksil ang nobyo. Si Daniel ang first boyfriend ni Catherine. Hindi lang sila magkasintahan ng 11 taon, magka-love team din sila ng 12 taon.
At sa panahong iyon, magkasama nilang Sinoong ang maraming highs and lows sa kanilang personal at professional lives. Sabay silang gumaling at kuminang sa kani-kanilang careers, sabay na naabot ang mga pangarap para sa sarili at para sa pamilya, at sabay ring naging kanlungan ang isa't isa sa mga oras ng problema. Pero bukod sa nasirang tiwala, kung mayroon mang iba pang isyo ang magkasintahan, sa huli ay pinili ni Catherine na tapusin na ang relasyon nila ni Daniel. Hindi raw iyon madaling desisyon para sa aktres. Mahal pa rin ni Kath si DJ, pero ayaw na niya, tinitiyak ng pangalawang source. Dumating daw si Catherine sa puntong, enough is enough, ayon uli sa unang source. Hindi malinaw ang eksaktong petsa ng hiwalayang Daniel at Catherine. Noong September 1, 2023, base sa IG post ni Catherine, magkasama pa silang dumalo ni Daniel sa Omega European Masters, isang golf tournament sa Biel, Switzerland, kasama ang mag-asawang Maja Salvador at Rambo Nunez. Ang tanging siniguro ng pangatlong source ay, officially break na, wala na, sina Catherine at Daniel nang dumalo sila sa ABS-CBN Ball noong September 30 ng taong ito. Sa event na iyon, matatanda ang naging palaisipan sa mga sumusubaybay kung bakit solong naglakad sa red carpet si Catherine at gayon din si Daniel. Ito ang unang pagkakataong nangyari iyon, dahil mula noong 2012, na unang taong naging magkasintahan sila, ay lagi silang sabay rumarampa sa red carpet ng annual ball, na dating kilala bilang Star Magic Ball, bago ito pinangalanan ng network na ABS-CBN Ball, noong 2018. Magkasunod lang naglakad sa red carpet sina Catherine at Daniel at nagpang-abot din sila sa interview section ng red carpet. Pero kahit magkatabi ang dalawa, mapapansin sa kanilang body language na may konting distansya, walang hawak kamay o akbay at tila hindi dumidikit sa isa't isa. Nagnangitian man ay tipid ito, di gaya ng dati nakita ang pagka-sweet at pagka-inseparable nila sa isa't isa. Nagsimula ang hindi nila pagsabay sa red carpet nitong ABS-CBN Ball 2023, dahil may nagsasabing posibleng hinayaan lang nilang mapunta ang spotlight sa new love teams na ram-ampang magkasabay. May iba rin namang couples na piniling mag-solo sa red carpet, maaari ngang to shine on their own at hindi matuon ang focus sa love life lamang. Namataan sa red carpet si Daniel na nag-volunteer pang kumuha ng picture ni Catherine kasama ang A Very Good Girl co-star nitong si Dolly De Leon. Nakunan din silang magkasama, base sa official photo na inilabas sa socials ng Star Magic, ang talent management arm ng ABS-CBN na parehong kinabibilangan nila. Hindi malinaw kung paano ang galaw nila sa loob ng ballroom dahil restricted iyon sa media. Sa pagitan ng ABS-CBN Ball 2023 at sumunod na 2 buwan, nanatiling tikom ang bibig ni Catherine at Daniel sa pinagdaraanan nilang isyong personal. Pero pagpasok ng unang linggo ng November 2023, umiingay ang espekulasyong hiwalay na ang mga ito at ang itinuturong third party ay si Andrea. Sa YouTube vlog ni OG Diaz noong November 8, binanggit ni OG ang aniyay unverified information ng pag-uugnay kina Daniel at Andrea. Panipi tuldok-tuldok-tuldok, na ang pinagselosan ni Catherine ay si Andrea Brillantes. May nagchika pa sa akin na nagkikita ng lihim si Daniel at si Andrea, saad ni OG. Ang huli ay pinabulaanan naman ng sources ng pep.ph. One-time fling daw ang kina Andrea at Daniel. Hindi na ito nasundan. Sa gitna ng kontrobersya, tahimik lang sina Catherine at Daniel, at pati na si Andrea. Tuloy lang ang mga ito sa trabaho. Noong November 10, 2023, lumabas ang Daring Bot Classy pictorial ni Catherine bilang cover girl ng preview. Nakasuot si Catherine ng red heart-shaped bra top, white shorts, at loose pants. Noon pa man ay kilalang protective si Daniel kay Catherine at may pagkakonserbatibo pa ang binata. Madalas nitong sinisigurong in place ang damit ng nobya kapag humaharap sa camera o kung nasa matao silang pampublikong lugar. Nariyang bibigyan ni Daniel ng pantikip si Catherine, gaya ng throw pillow o kaya'y jacket niya, para tiyaking safe ang dalaga sa mga camera at mga usyoso. Kaya may mga napatanong kung may basbas ni Daniel ang revealing outfit ni Catherine sa preview. Ang ginawa ni Daniel na pag-like sa cover at ang kanyang pag-repost sa IG post ni Catherine ng behind-the-scenes video ng preview shoot ang nagsilbing sagot sa fans. Inakala pa ng iba na senyales ito na hindi totoo ang bali-balitang break na ang Katniel. Hanggang sa noong November 30, 2023, tuluyang kinumpirma ni Catherine at Daniel na hiwalay na sila.
Magkasunod na umamin sina Catherine at Daniel sa pamamagitan ng paglathala ng kani-kanilang official statement via Instagram. Nauna si Catherine maglabas ng madamdaming open letter, kalakip ang throwback photo nila ni Daniel noong nagsisimula pa lang ang kanilang relasyon. Ipinaliwanag dito ni Catherine na sa karera at sa pag-ibig, siya na ang nagdedesisyon para sa sarili. Naging tapat siya sa pagsasabing, aware, siya sa rumors and speculations going around. Sabi pa niya, as hard as it is to put everything into words, I want you to hear it straight from me. It's true that Dij and I have decided to part ways. Idiniin ni Catherine na malaki ang respeto niya sa pinagsamahan nila ni Daniel, na aniyay, almost half of my life that I would never regret and would never trade for anything in the world. Dagdag ng female lead ng kasalukuyang highest-grossing local movie of all time, ang Hello, Love, Goodbye, he knew me more than anyone else. He was my first boyfriend. He was my comfort zone. He was my person. I will always have love for him. Walang ibinigay na dahilan si Catherine, pero inamin niyang ilang buwan na silang may problema. Sinubukan daw nilang ayusin ito, pero hindi nila kayang magpanggap na maibabalik pa ang dating samahan. Like any other relationship, we tried our best to make it work. We've been drifting apart for a while now, and we ultimately had to accept that we can't go back to where we used to be. It just won't be fair to pretend that everything is still the same. Nangako si Catherine sa Katniel fans na patuloy nilang susuportahan ni Daniel ang isa't isa sa kabila ng kanilang hiwalayan. Sabi pa ni Catherine, we will continue to love you and make you proud, but we hope you understand that this is something we really need. We hope you can join us in this healing process and not let those precious memories go to waste. Kaya natin to. Hiling ni Catherine na manig ang respeto sa kabila ng sakit na dulot ng kanilang hiwalayan. Kaya sa caption ng kanyang post ay sinabi rin niyang iyon ang una at huling pagsasalita niya sa isyu, at hindi na siya sasagot sa anumang katanungan tungkol sa breakup. Ang huling linya ng kanyang post ay para sa ex-boyfriend, Dij. You gave me 11 beautiful years and the kind of love that I will forever cherish. I will always be grateful for you. Makalipas ang ilang minuto, naglabas din si Daniel ng madamdamin at malatulang mensahe para kay Catherine. Nilakipan din niya ito ng throwback photo nila ni Catherine noong mas bata pa sila. Bahagi ng caption ni Daniel, isang malaking biyaya ang pagmamahal. Ang mahalin ka, at mahalin mo. Ang mga alaala natin ay laging kong baon sa aking puso at magiging liwanag sa mga madidilim kong araw. Thank you for dancing with me during my highs and thank you for singing with me during my lows. Our lives may drift away, but our love will still ride that tide. Noong December 13, binura ni Daniel ang original caption sa kanyang post at pinalitan ng mga katagang, ikaw at ako. Tulad ng pangako ni Catherine, tila patuloy nga ang suporta ni